Isang magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Marami nagtatanong sa akin, Sir, ano ba ang aking dapat hanapin sa isang solar installer company? Kasi bala ko po magpa-solar sa bahay, kaya lang wala akong alam kung saan ako magsisimula. Okay, ang maipapayo ko po sa inyo, tulad ng, ito ay base sa mga kliyente namin, kung ano yung hinahanap nila sa isang installer. Dalawang bagay lang kadalasan o karamihan ang kanilang hinahanap. Ang una ay company profile. Okay? Tapos ang pangalawa ay yung after sales service agreement. Dalawa lang, una company profile, pangalawa ay yung after sales or after service agreement. Okay? Pero sa bawat sa dalawang yan, merong nakapailalim na tawag dito, mga bagay na dapat yung alamin. Simulan natin sa company profile. Bakit kailangan o importante na malaman natin ang company profile ng isang solar installer? Unang-una sa profile, alamin nyo kung kailan nabuo ang kumpanya na yon, o sino-sino man yun ang una. Dapat makilala nyo ang kumpanya in terms of kailan sila nagsimula, kailan sila na founded o nabuo o na naging kumpanya. Kasi doon malalaman nyo na kung nangyari matagal na sila sa larangan solar o hindi, At ang pangalawa noon ay malalaman nyo rin kung sino-sino yung mga nangunguna o namamalakan sa isang kumpanya. Kung titingin kayo sa website ng isang solar company, ay makikita nyo doon sa About Us section, makikita nyo doon ang kanilang company profile. Kung wala man, pwede kayo magpadala sa isang kumpanya at tingin nyo sa kanila ang company profile. Sunod sa profile ay kailangan ang kumpanya ay merong credibility. Sa Tagalog ay kredibilidad. Bakit importante ito? Dapat naman siguro ninyo na ang isang kumpanya ay merong kakayanan para maisagawa at maayos ang pagka-install ng inyong mga solar power system. Kredibilidad, Sila ba ay may sapat na kaalamang technical? Kung sakali man sila ay inyong kukunin bilang solar installer. Kredibilidad, Pangalawa, nasa company profile tayo, At yung stability ang pangatlo, Una, profile, pangalawa, credibility, pangatlo ay stability, Bakit mahalaga ang stability? Kasi may mga nag-i-install ng solar ngayon na binuo lang nila ang kumpanya kahapon o di yan isang araw, o di kaya let's say wala pa silang isang taon at medyo dumaan ang kumpanya sa kahirapan, biglang nagsara. Okay, so when we say when we talk about stability, it's more on financial stability ng isang kumpanya, kasi nakasalalay doon yung mga warranty ng inyong mga solar parts na gagamitin. Kapag nagsara ang isang kumpanya, na-installan kayo ng solar power system, sino ang hahabulin nyo para sa mga warranty? Kunyari, wala na yung isang kumpanya, naglokohin yung inverter, saan nyo i-claim yung warranty noon? Dapat mahalaga na malaman nyo ang kanilang stability. Ito bang mga ito ay kaya bang tumagal ng 20 years? Stable ba ang financial capacity ng isang kumpanyang ito? Ang pinakahuli ay yung reputation. Okay ang profile niya, maganda ang credibility at ang stability ng isang kumpanya, maayos din. Pero pagdating sa reputasyon, marami nagsasabi na yung kumpanyang yan ay hindi maganda kausap, yung after service nila, blah blah blah, hindi maganda. So importante din na malaman ninyo yon. Okay, yun ang apat na yon sa unang bagay na dapat nyo alamin. Una, company profile, company credibility, company stability, at sa yung company reputation. Yun yung una-una natin malaman. Sumunod dyan ang pangalawa, okay, yung after sales service agreement. Mahalaga ito, kasi kapag kayo nag-avail ng kailang service, dapat may kasulatan o kontrata na tungkol sa mga parts warranty. Okay? Unang-una, sa after sales service agreement, dapat nakasulat doon kung ilang taon ang warranty ng inyong inverter, ilang taon ang warranty ng inyong solar panel, ilang taon ang warranty ng inyong battery bank.
kung may battery man kayo, no? Dapat nakasulat yun sa kontrata. Yun ang inyong aalamin. At sumunod dyan, under after sale service agreement, dapat nandun din yung after sales technical support. Na kunyari nagka-problema kayo, let's say slightly meron kayong gustong tanungin sa inyong settings ng inyong inverter, dapat nakasulat din doon na within this period, months o years man, ay meron kayong hotline na pwede kayong tumawag anong oras man, maliban na lang siguro kung tulog sila, no? So dapat nakasulat din sa kontrata. Okay? So yun po ang dapat nating alamin kung tayo ay naghahanap na isang solar company o solar installer company. Dalawang bagay lang po. Okay? Yung company profile, under company profile, nandun yung credibility, stability, reputation. At pangalawa ay after sales service agreement, nandun yung warranty of solar parts, nandun yung after sales technical service o support. So sana nasagot natin yung mga nagtatanong na kasama natin, ano, tungkol dito. So sa mulit-mulit natin pagkikita, ito po si JM. God bless.